Isang mapagpalang araw o gabi sa inyong lahat. Itago niyo ako sa pangalang Jing at nais ko lang pong ibahagi sa inyo itong kwento na nangyari pa noong kabataan ko. Sa tanda ko ay nasa edad na 10 taong gulang pa lamang ako ng mga panahong yon. Pangalawa po ako sa aming 3 magkakapatid. Madalas kaming maiwan noon sa aming bahay dahil may trabaho nga yung aming mga magulang sa pabrika ng isang mayamang kamag-anak ni tatay. Dahil doon, madalas kami ng aking ate Dang ang nagbabantay sa bunso naming kapatid na noon ay mga nasa edad pa lang na 5 taong gulang. Tuwing wala sila nanay at tatay, hindi rin kami gaanong lumalabas ng bahay. Mahigpit kasing bilin ng aming mga magulang na huwag kaming lalabas lalo na kapag padilim na rin yung paligid at hindi pa sila nakakauwi. Ginagawa naman namin yung kanilang sinabi at dahil nga takot din kami sa kwento ng nanay ko tungkol sa mga engkanto at aswang. Wala pa naman kaming nararanasan noon sa mga ganong nilalang at kung meron man, alam naming hindi kami pababayaan ng aming mga magulang. Sa bawat araw na lumilipas noon, ay ganoon po yung aming sitwasyon. Kaya tila nasanay na rin kaming magkakapatid. Para hindi mabagot sa loob ng bahay, naglalaro na lamang kaming 3. Minsan ay lumalabas rin naman kami siyempre, upang maglibot-libot sa paligid. Ngunit hindi katagalan dahil pumapasok rin kaagad kami sa loob ng bahay. Lalo na kapag medyo padilim na rin. Hanggang isang araw nga noon, dahil wala yung aming mga magulang, kaming 3 na naman yung naiwan. Mga bandang 2 PM po yon at nagpasya kami ng aking mga kapatid na lumabas ng bahay upang maglaro doon. Nung nasa labas na nga kami, nagsimula naman kaming maghabulan. Naging abala kami noon sa aming paglalaro kaya't hindi namin napansin na may lumapit palang isang matandang babae sa amin. Nakita na lamang namin itong naglalakad papalapit kaya't natigil na kami sa aming paglalaro. Nakaramdam nga ako ng kakaibang kaba nang tuluyan na nga itong nakalapit sa amin. Huli na rin kasi nang mapansin namin ito. Hindi pamilyar sa amin yung naturang matanda. Kaya't naisip naming pumasok na lamang sa bahay. Nagtatakbo kami noon papasok upang makalayo sa matandang babae na hindi namin kakilala. Nung nasa loob na nga kami ng bahay, sinilip namin yung matanda. At ganoon na lang yung gulat namin nang makitang bigla itong nawala. Lumabas pa nga yung ate ko noon upang tignan kung nasaan na yung naturang matanda. Pinagsabihan na lamang niya kaming wag nang lalabas at sa loob na lang magpatuloy sa paglalaro. Kaya't yun naman yung aming ginawa. Hanggang makauwi si nanay at tatay noon, hindi na rin bumalik o nagpakita pa sa amin yung matandang babaeng yon. At sa kadahilan ng yun din, hindi na lang namin sinabi sa aming mga magulang yung tungkol doon. Nang sumunod na araw, akala namin ay hindi na nga namin makikita pa yung matandang babae. Pero noong lumabas ulit kami upang maglaro, natanaw na lang namin itong papalapit. Dali-dali naman kaming pumasok ng bahay at sinilip lang yung matandang babae na patuloy pa rin sa paglalakad palapit sa aming bahay. Nakaramdam ako ng takot noon na hindi ko maintindihan. Ngunit hindi ko lang sinabi kay ate. Ayaw ko rin na matakot ito tulad ko. Nang tuluyang makalapit yung matandang babae sa bahay, nagtanong ito kung sino nga ba yung aming kasama. Tinanong pa nga nito kung nasa bahay ba namin ng mga oras na yon yung aming mga magulang. Tumugon naman si ate na wala kaming kasama dahil may trabaho yung aming mga magulang. Bahagya nang napangiti noon yung matandang babae dahil sa naging tugon ng aking kapatid. Walang ano-ano, bigla rin itong umalis. Walang kung anong salita at naglakad lang ito papalayo hanggang tuluyan na nga itong mawala sa aming paningin. Nakaramdam naman ako ng ginhawa noon dahil wala na nga yung matanda. Pero nagtataka ako kung bakit nga niya kami pinuntahan para lamang tanungin yung ganong bagay.
Kinagabihan, abala sa pagluluto ng aming hapunan yung nanay at tatay ko habang kami naman ay naglalaro. Nasa ganong sitwasyon nga kami nang may biglang magkakasunod na pagkatok na aming narinig sa aming pintuan. Nagtaka man yung mga magulang ko kung sino nga ba yung kumakatok, pero inutusan nga nito si ate na buksan yon at tignan kung sino. Ginawa naman ng ate ko yon, at nang buksan nga niya ay tumambad sa kanya yung matandang babae. Nagtanong ito kung sino yung kasama namin ng mga sandaling yon. Kaya't sinabi naman ni ate na nakauwi na nga yung mga magulang namin. Pero nakitaan ko ng pagkataranta yung mukha ng matandang babae, kaya't dali-dali rin po itong nagpaalam at umalis. Isinirado naman kaagad ni ate yung pintuan ng bahay. Napatanong yung tatay ko noon kung sino nga ba yon. Kaya tinugunan siya ni ate na hindi niya kakilala at isang matandang babae yon. Mabilis namang sinilip ng tatay ko yung naturang matanda upang kilalanin kung sino. Pero hindi na nga po nito naabutan pa. Pinagsabihan na lamang kami ng aming ama na huwag makikipag-usap kung kani-kanino, lalo na kung hindi rin namin kilala. Napatango naman kami kay tatay noon bilang tugon. Nang mga sumunod na araw, malimit na naming nakikita yung matandang babaeng yon. At kapag ganoon, mabilis kaming pumapasok sa loob ng bahay upang hindi kami maabutan nitong nasa labas. Naalala rin kasi namin yung sinabi ng aming ama na huwag makikipag-usap sa hindi namin kakilala. Sa tuwing nangyayari rin po yun, sinilip rin ni ate kung saan pumupunta yung matanda. Ngunit madalas ay hindi nga niya ito nakikita. Hindi na nga nakatiis noon yung ate ko at sinabi sa aming mga magulang yung tungkol sa matandang babaeng yon. Hindi nagalit si nanay at tatay, ngunit pinaalalahanan po kami na huwag kaming lumapit sa naturang matanda. Dagdag pa ng aming ama't ina, mas maigi na raw na iwasan namin na makipag-usap sa naturang matanda. Dahil baka kung ano pa yung mangyari sa amin, lalo na at hindi nga namin ito kilala at hindi rin pamilyar. Hanggang sa isang pagkakataon noon, muli po namin itong nakita. Mabilis kaming naglakad papasok ng bahay gaya ng lagi naming ginagawa. Ngunit bago pa man namin magawa yon, nagulat kami nang tawagin kami nito. Nang lumingon kami rito, ay nasa likuran na po namin yung matandang babae habang nakangisi. Nagtaka man kami ni ate kung paano nga ba nangyari yon. Ngunit hindi na namin inisip pa yon, dahil bahagya na kaming nakaramdam ng takot. Napaiyak na nga noon yung bunso naming kapatid, kaya't kinarga ko po ito at pinasok sa bahay. Naiwan naman yung ate ko na nakikipag-usap sa naturang matanda. Narinig ko pa nga itong nagtanong kung ano nga bang kailangan ng matandang yon at bakit ginagambala nga kami nito. Hindi naman tumugon yung naturang matanda, bagkus ay nagtanong ito kung nasaan yung aming mga magulang. Nang tumugon si ate na wala kaming kasama, bigla raw na napangisi yung matanda at saka walang salitang naglakad palayo. Hindi na po namin ito maintindihan na parang baliw po ito. Pero pinanindigan kami ng balahibo dahil sa pagngisi ng matanda. Pero labis rin naming pinagtaka, gayong bakit laging tinatanong nito yung kung sino nga ba yung kasama namin. Kinutuban na nga ng hindi maganda yung ate ko noon, kaya't pagkauwi ng aming mga magulang, agad niyang sinabi yung tungkol sa nangyari habang wala yung mga ito. Nakaramdam naman ng kakaibang inis noon yung tatay ko sa matandang yon. At ayon pa dito, kapag nakita raw niya ito, ay hindi ito magdadalawang isip na kumprontahin ito tungkol sa kanyang ginagawa kapag wala sila sa aming bahay. Hindi naman nabigo yung tatay ko noon dahil kinagabihan ay bumalik sa bahay namin yung matandang babaeng yon. Magkakasunod itong pumatok
habang naghahanda kaming magpahinga at saktong yung tatay ko yung nakaharap nito. Galit siyang tinanong ng aming ama kung ano nga ba yung pakay nito. Hindi raw tumugon yung matandang babae. Bagkus ay tinignan lang nga nito ng masama yung tatay ko. Pero parang pailalim daw yung tingin nito at hindi makatingin ng diretsyo. Nang titigan ito ng aking ama, umiiwas raw ito. Kaya't noon din ay kinutuban nga yung tatay ko ng hindi maganda sa matandang babaeng yon. Dali-dali rin daw itong umalis, gaya nga ng palaging nangyayari. Kaya't sigaw ng sigaw yung tatay ko noon na wag na itong magpapakita o babalik pa at baka hindi siya makapagpigil at kung ano yung magawa nito. Hindi naman lumingon pa yung matanda kay tatay. Nagulat pa nga raw yung aking ama dahil hindi nga niya inaasahan na parang mabilis raw na kumilos yung matanda. Dahil din doon, lalong tumibay yung kanyang kutob na posibleng aswang yon. Naghanda na lang siya ng itak noon kung sakaling tama nga yung kanyang hinala sa naturang matanda. Makalipas yung halos 1 oras noon na pagmamatsyag ng tatay ko sa paligid, naisipan niyang matulog na rin dahil wala namang kakaiba. Pero nang gabing yon din, nagulat kami at nagising dahil sa magkakasunod na pagkatok sa aming pintuan. May ilan pang tumatawag kay tatay, kaya't nagsilabasan kaming lahat upang alamin kung ano nga bang nangyayari. Nang buksan ni tatay yung pintuan ng bahay, tumambad sa amin yung ilang kalalakihan. May dalang ilaw yung mga ito at kanika nilang mga itak. Ang iba ay patalim naman yung dala. Nagtanong pa nga yung mga ito kung meron ba kaming napansin sa paligid. Ngunit napailing na lang yung tatay ko, gayong mahimbing na nga yung tulog naming mag-anak. Nagtaka yung aking ama noon, kaya't napatanong siya kung ano nga bang nangyayari at bakit tila may hinahabol yung mga ito. Ikinagulat namin yung naging tugon nila dahil may hinahabol daw silang matandang aswang. Ayon pa sa mga ito, may kinuha raw itong sanggol at tinakbo. Kaya't hinahabol nila at baka makaligtas pa yung sanggol mula sa aswang na yon. Hindi namin maiwasan na maisip noon yung matandang babae na madalas naming nakikita. Kaya't napatanong na rin yung tatay ko tungkol sa naturang babaeng yon. Inilarawan naman nila ito at tugma sa matandang nakikita namin yung kanilang deskripsyon. Napamura noon yung tatay ko dahil sa nalaman niya. Walang pagdadalawang isip din siyang nagpasyang sumama sa mga yon upang habulin yung naturang matandang aswang. Naiwan kami ni nanay sa bahay at sumama naman yung tatay ko sa mga kalalakihan. Naghintay kami noon sa pagbabalik ng tatay ko habang nagmamatsyag rin sa paligid. May itak din sa tabi ni nanay para may laban kung sakaling magpunta nga doon yung matandang aswang. Makalipas yung mga kalahating oras ay nagmamatsyag pa rin kami sa paligid. At nakarinig na lang kami ng mahihina. Ngunit magkakasunod na pagkatok sa aming pintuan. Nagkatitigan kami noon habang naghihintay na merong tumawag sa pangalan ng kahit isa sa amin. Pero walang naganap na ganoon. At dahil doon, binulungan kami ng nanay ko na wag gagawa ng ingay. At sigurado siyang kung hindi si tatay yung kumakatok, ay yung matandang aswang na po yun. Marahil ay nainip na rin yung matandang aswang dahil hindi namin siya pinapansin. Kaya't makalipas yung mga 10 minuto pa na pagkakatok nito, ay bigla na lang itong tumigil. Saktong medyo tumahimik na rin yung paligid, na parang wala na doon yung aswang, ay yung pagdating naman ng tatay ko. Kumatok ito habang tinatawag yung mga pangalan namin kaya't pinagbuksan namin siya ng pintuan. Tumambad naman sa amin yung tatay ko na hingal at tila namumutla. Nang tanungin namin siya kung bakit siya ganoon, sinabi niyang nakasalubong niya umano yung matandang aswang. Kaya't sinubukan niya itong labanan ngunit nang tumakbo ito palayo upang tumakas, ay hindi na raw niya sinundan. Kinabahan din daw yung tatay ko. Lalo at napakabilis po nitong kumilos at yun din yung unang pagkakataon na nakaengkwentro siya
ng aswang. Ayon daw sa mga kalalakihan, ugali raw ng matanda na mangatok sa mga pintuan ng mga bahay. Tatanong raw ito palagi kung sino yung kasama ng mga kabataan sa bahay kung nagkataong bata nga yung nagbukas ng pinto. Parang matyaga raw yung aswang na ito dahil hindi daw ito kumikilos ng padalos-dalos at hindi agad umaatake. Ibinalita na lamang ng tatay ko sa amin noon na hindi rin nila nahabol o nakita pa yung matandang aswang na yon. Yun nga yung ibinalita sa amin ng tatay ko noon. Hindi raw niya akalaing makakasalubong nga niya ito at nagmula na pala ito sa aming bahay. Umuwi raw kasi siya dahil nung naglibot sila kasama yung mga kalalakihan ay wala naman daw silang nahanap. Nang tanungin namin siya kung nakita at nailigtas ba yung sanggol na kinuha ng matanda, ay tumango naman yung tatay ko bilang tugon. Iniwan daw pala nito sa gitna ng gubat yung sanggol. At maswerte namang natagpuan bago pa niya mabalikan. Sa hinala raw ng mga kababaryo namin, mukhang hindi pa ito kontento sa kanyang nakuha at balak pa nitong kumuha pa ng iba na pwede niyang biktimahin. Naging abala po noon yung mga kalalakihan sa aming baryo. Pabalik-balik po sila ng ronda. Lalo at alam na nga ng karamihan na merong aswang na gumagala sa aming baryo. Pinalugog po nila yung mga paligid, pati yung mga magubat na parte. Pero wala na rin silang nakita pa. Kumalat po yung mga balita noon pati sa mga kabilang baryo. Hinahunting na po noon yung matanda. Karamihan po yata sa mga kalalakihan noon pati sa mga karatig naming baryo ay naging alerto na rin at trumoronda tuwing gabi. Pero mula po noon, hindi na rin nakita pang muli yung matandang yon. Sa hula namin, ay lumipat na rin ito ng mga baryo kung saan nga siya pwedeng mangbiktima ulit. Mula naman po noon ay naging maingat lang kami at naging maayos naman po yung lahat. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat.